Hello guys! Just wanna share it to all of you kung ano yung nakita ko habang nagtutupi ako ng mga damit sa loob ng aming cabinet. Kahapon kasi guys, sinipag akong ilabas lahat ng mga damit sa cabinet gawa nga ng alam nyo na, meron panay-panay kuha lang ng damit, hindi naman maayos ang pagkakabalik. At ito nga ang nakita ko yung prenup photo album namin at saka yung wedding album namin mag-asawa. Alam nyo, habang tinitingnan ko tong album namin na to, bumabalik lahat ng ala-ala, 'di ba? Akala mo 'yun, makaala-ala, akala mo naman ilang decades na. Charot. Pero seriously guys, sa totoo lang, kapag tinitignan ko talaga tong picture namin, ang dami ko na iisip kasi hindi ko siya ini-expect na one day mararanasan ko rin palang maikasal, maglakad sa harapan ng altar, tapos manunumpa sa taong mahal mo, at saka dun sa taong alam mong mahal ka. Ma-share ko lang din sa inyo guys kasi way back 2013 nag-decide ako magpunta dito sa abroad gawa nga ng syempre bilang single mom, 'di ba? Single parents, hindi naman natin kayang buhayin yung anak natin sa pangangailangan niya nang tayo lang, at saka naisip ko nung kasi mag-aaral na yung anak ko, so paano ko mabubuhay yung anak ko? Kaya nag-decide ako magpunta dito sa UAE. Yung kwento namin parang kala mo sa mga fairy tales na hindi mo ine-expect. 'Di ba? Pero charot-charot lang 'yon. Pilingera lang kasi ko. Well, fast forward na nga tayo. Nagkakilala kami ng mister ko kasi yung best friend niya is kasamahan ko dati sa Pilipinas sa DBYC. So, during that time na nandito siya kasi talaga na homesick na ako. Sobrang nami-miss ko na yung anak ko eh. Kasi alam nyo 'yon, ilang taon pa lang siya, 4 years old pa lang siya nung iniwan ko. Tapos yung mga time na 'yon is hindi ko alam kung okay ba siya kasi to be honest guys, wala akong mapag-iwanan na maayos nung time na yun sa anak ko. Kaya parang alam mo yun, nakaka-paranoid na malayo ka tapos hindi mo alam kung okay ba yung anak mo ngayon. Na mga time kasi na yun is papa ko malakas pang uminom. Pero sa awa naman ng Diyos, ngayon hindi na. Tapos yung nanay ko naman noon, nasa ibang bansa, nagdo-domestic helper siya. Kaya medyo naging okay lang ako noon nung ando na yung tita ko sa may lugar namin. Sa kanya ko pinakiusap na bantayan yung anak ko. So dahil nga homesick ang lola ninyo, yung kaibigan ko, pinasundo niya ako dun sa best friend niya, which is yung mister ko. Mister ko na siya ngayon. And then, ayun nga. So, pinasundo niya ako kasi nga magdadagat daw kami. Etong lokaret, yung pala si Net, pinasundo niya ako kuno at sabi niya, isusunod siya. Yung pala, hindi susunod. Ginawa niya yun is para magkakilala kami ng mister ko kasi nga gusto niya ireto ako doon sa mister ko. Well, nagtagumpay naman siya. So, nung uwian na ng after mag-swimming, may nakakatawa pang pangyayari kasi yung pinag-swimmingan ko, nagkapalit pala kami nung katrabaho ng aking mister. So, nag-message ako sa kanya kung pwedeng dalhin doon sa accommodation namin. Then, after nga nun, dinala niya yun sa accommodation namin. Then, doon na nag-start na lagi niya ako niyayaya. Niyayaya niya ako hindi mag-date. Siya yung kauna-unahang lalaki na nagyaya sa akin na magpunta sa simbahan. Unang date ba ata yun? Or parang yun na ata yung tinatawag niyang date. Pero sa simbahan, hindi kagaya ng ibang mga lalaki na yayayain ka manood ng sine, 'di ba? Hanggang sa magkapalagayan na nga kami na loob, tapos umamin na siya sa akin na gusto niya ako, hanggang sa naging kami. Then after few months, nagsasabi na siya sa mama niya na gusto na daw niya magpakasal. Then ayun na nga, nagpaalam siya sa nanay ko. Hanggang sa yun, pinila niya na ako ng sinsing. Pero almost 2 years bago kami nagpakasal.